At ngayon mga kapatid, formal nga pong itinalaga bilang bagong ombudsman si Justice Secretary Crispin Remulla. Siya ang napili ni Pangulong Marcos Jr. na humalili po sa nagretirong si dating ombudsman Samuel Martires. Hindi madali ang sinasabi daw pong pinagdaanan ni Remulla. Sinampahan siya ng reklamo ni Senador Amy Marcos kaugnay po ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte na kalaunan po ay ibinasurak agad-agad ng ombudsman. Mabigat po ang responsibilidad ni Remulla. Hahawakan niya ang mga kaso laban sa mga opisyal ng gobyerno mula administratibo hanggang kriminal. Pangako niya transparency daw at accountability. Ayon pa kay Remulla, mismong si Pangulong Marcos Jr. daw ang nagbilin na panagutin daw ang mga tiwaling opisyal. Isusumiti po ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman ang mga umano'y ebidensya kaugnay ng maanumalyang flood control projects na posibleng humantong sa mga kaso sa Sandigan Bayan. Hindi raw papayag si Remulla sa mga taktika ng pagpapatagal ng kaso. Bukod dyan, hahawakan din niya ang reklamo laban kay VP Sara Duterte. Kaugnay pa rin po naman ng umano'y maling paggamit sa higit na 600 million pesos na confidential fund. Sa pag-alis ni Remulla, si Undersecretary Frederick Vidaho naman muna ang tatalagang officer in charge para sa DOJ. Sabi niya, yung accountability of public officers, pangalagaan mo talaga. Wala itong sisinuhin. Ang trabaho ng ombudsman para sa buong Pilipinas, hindi sa isang kampo ng politika. Kaya wala tayong sisinuhin dito. Yan po ang pangakong binitawan ng bagong talagang ombudsman na si Justice Secretary Crispin Remulla. Humarap naman ang dating DPWH Secretary na si Senator Mark Villar sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ipinatawag siya dahil naupo nga siyang kalihim ng Departamento ng Public Works and Highways mula po 2016 hanggang 2021 na iniimbestigahan sa anomalya sa flood control projects. Dito nilinaw ni Villar na hindi niya inappoint ang sangkot na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara pero na-promote nga ito sa kanyang termino. Sa pagdinig, natanong si Villar sa kaugnayan niya sa isa pang contractor sa Las Piñas na sinasabing nakakuha ng mga proyekto sa gobyerno. Ayon sa senador, pinsan niya ang contractor. Pinsan niya nga po ang contractor na si Carlo Aguilar pero nagkaroon lamang ito ng kontrata sa DPWH nang matapos na ang kanyang termino bilang kalihim ng DPWH. Humarap din sa ICI Customs Commissioner humarap din sa ICI si Customs Commissioner Argel Nepomuceno para magpasa ng report. Kinumpirma rin ni Nepomuceno na sa 30 sasakyan kinumpiska ng Bureau of Customs mula sa mag-asawang Sara at Curly Discaya, 13 ang kulang sa mga papeles. Kung hindi raw maisusumite ng mga Discaya mga kulang na dokumento, ipasusubasta ng BOC ang mga sasakyan. So yung po mga iba daw ay binili sa mga local dealers dito, no? Hindi lang ho natin alam kung yan ba'y pakakawalan po ng gobyerno o magiging bahagi ngayon ng freeze order nang sa ganon kung gustuhin po makarecover ng bayan sa mga sinasabing perang kinamal na mag-asawang Diskaya, maaari pong ibenta yan. Abangan po natin kung ano ho magiging disposisyon dito ng Secret Commission. Samantala po naman isinusulong po ng ilang kongresista na tapyasan po ang budget ng tanggapan ng Vice Presidente para nga sa susunod na taon. 2 beses po kasing no-show si VP Sara sa budget deliberations po ng Kamara. Umabot pa sa puntong naglatag siya ng mga kondisyon bago humarap sa budget hearing. Kabilang po ang pag-uubliga mismo kay Pangulong Marcos Jr. na dumalo rin sa budget hearing para sa tanggapan ng Pangulo at alisin ang Immigration Lookout Bulletin laban po sa mga staff ng OVP. Kaya kung si House Appropriations Committee Vice Chairman Zia Alonto Adyong ang tatanungin, mas maiging panatilihin na lamang daw ang kasalukuyan pong budget ng OVP sa halagang 733 million pesos imbis na pagbigyan ang hinihingi pong karagdagan na 170 million pesos na tanggapan po ng OVP. Tiniyak naman ni House Speaker Borgie D na nanatiling on track ang Kamara sa pagpapasa ng panukala pong 6.793 trillion pesos na proposed national budget para nga sa taong 2026.
Nakatakda ho namang isa lang sa period of amendment sa plenaryo ang naturang panukala ngayong pong Biyernes, Oktubre 10. Magtrabaho muna sila. Yan po ang banat ng palasyo sa kumukwestiyon sa investigasyon ng gobyerno tungkol sa mga anomalya sa flood control projects. Hindi pinalagpas si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang sinabi noon ni Vice President Sara Duterte na tila hindi raw sincere ang administrasyon sa investigasyon. Ang giit ng Vice Presidente, dapat umaksyon agad ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. imbis na hintayin pa ang fundings ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero ang buwelta ni Castro, dapat ding tanungin kung bakit sa panahon ng ama ni VP Sara, tinanggal ang proseso na dumaraan dapat sa mga lokal na pamahalaan ng flood control projects. Kung palyado kasi ang proyekto, pwedeng hindi bayaran ng contractor nito. Ang magandang tanungin po dito ay bakit hindi na ipaalam ni Secretary Manny Bonoan ito sa Pangulo at ang Pangulo pa po ang siyang nakaalam at nakadiskubre, kaya po siya talaga pong nadismaya sa ganitong klaseng ginawa. Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Samantala po naman sinali na po ni Mayor Benji Magalong ang mga nakalap na ebidensya sa flood control anomalies sa bagong investigador ng Independent Commission for Infrastructure. Kumpiyansa po raw si Magalong na sa kanya pong kapalit na si dating Chief PMP Rodolfo Sorin Jr. Sa pulong po ng dalawa, pinag-usapan daw po nila ang magiging pamamaraan at sistema sa gagawing investigasyon sa mga anomalya nga sa mga flood control project. Hiling lamang ni Magalong hayaan pong mag-imbestiga si Azurin at huwag daw pakialaman ni numan. Huwag daw sana nga pong pigilan na malaman ang katotohanan sa mga ginagawang investigasyon. Alam naman natin kung sino pumigil sa atin. May clue kayo, sir? Meron. Alam ko naman kung sino. Sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I struck a nerve. I struck a nerve. O kaya several nerves. May tinamaan ako doon. Kaya umaaray. Yun. Tapos nasa panic sila. Panic mode daw sila ang sabi po ni Mayor Benji Magalong sa panayam kahapon ng media. So sinasabi niya na huwag pakialaman si Azurin. Tignan natin kung si Azurin po naman magiging sunod-sunod na lamang sa mga sinasabing nangingialam. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!